Magandang gabi po para po sa mga OFW dyan na iba po ang oras. Magandang araw po dito po sa atin sa Pilipinas. Magandang gabi po. Again po, ito po si Madam Windra ng Windra's Fortune ang magbabasa ulit. At ang dami pong nagtatanong tungkol sa update po sa family ng ating Vice President Sara Duterte. Ganun na rin po kay ating father, what we call Father Digong, dating presidente, at kung ano pa yung mga update na nakikita ng tarot. Ayan. Again po, ito ay isang entertainment use lang. So, walang pikunan at sana po itapo ng pangit yung maganda ang tanggapin. Ngayon po ay tayo magtatarot na kung ano po ang nakikita ng tarot sa pamilya ng ating dating presidente. Pakita mo sa akin kung ano ang katotohanan at kung anong nakikita mo ay ating iparating sa buong sambayanan. Again po, walang personalan. Ito po ay tarot lamang. Ayan. Kukuha po ako dito. Kakalat ko po yan. Pamilya Duterte mula sa ama hanggang sa mga anak. Gano'n rin kung ano pa yung nakikita sa politika at sa buhay nila. Ayan. Kukuha po ako. Mini, mo. Ayan. Kung makikita nyo po ito, ayan na naman po tayo dun sa baliktad at saka hindi. Tandaan nyo po, ang psychic kay baliktad kaya ano mababasa po. Ayan. Nakikita nyo po ito. Ito po ay isang hari na nakabaliktad na namumuno. Ang ibig sabihin po nito, ang ating presidente ay muling uupo sa anumang luklukan o isang pamumuno. So nangyari na nga po ito at siya po ay nanalo bilang isang mayor muli ng Davao. Subalit nakabaliktad po, kaya ang ibig sabihin po nito, siya po ay mananatili pa doon. Alam naman natin na wala siya dito, nasa kulungan ng ICC. So, nandun pa rin po siya pero siya po ay nanalo at matagumpay na iniluklok ng tao. Ayan po yan. Kitang-kita naman po. Pasensya na po kayo, nagre-reflect. Pero nakikita niyo po ito. Isang lalaki nabubunuin. Isang lalaki nabubunuin at gagampanan ang kakulangan ng presensya ng lalaki nito. So, ibig sabihin po, may isang lalaki sa pamilya ng Duterte, ayan, na magre-represent sa kanya o gaganap. Ayan, yung mga, ang ibig sabihin po niyan, yung mga kahoy-kahoy na yan po yung igagather niya at itutulong niya para po ang kakulangan ng presensya ng ating mayor ng Davao ay magampanan ng isa ring, kaya po siya nakapula, siya po ay anak. So, maaring, sino ba ngayon ang nanalong vice? Di po ba si Sebastian o si Baste? Yan. Kitang-kita po. Kadugo, tapos ang daming mga plano. Lahat po ng inumpisahan ng ama ay gagawain ng anak. May mga bagay lang po na pagka-clarify dito na ipapakita nila pa rin ang masigasig nilang pagpupromote tungkol sa drugs on war. Yun po ang nakalagay dito. Kasi po yun talaga ang talagang main objective nila is to make peace para makilala daw ang sambayanan na isang lahat ng tao makakagala na maayos. Sayang maganda yung proklamasyon nila. Maganda yung kanilang adikain. Sana'y tanggapin ito ng madlang people o lalo na ng mga taga Davao kasi wala nga yung father so yung anak ang magre-represent. Kitang-kita sa tarot. Pasensya na po at talagang nagre-reflect. Nakita nyo naman po ito. Ito ay isang babae na nakaupo subalit nalulungkot. Ang ibig sabihin po nito,
Ito naman po ay ang asawa o yung sinasabing partner. Ibig sabihin po nito, ang pamilyang Duterte o ang ating si father na tawagin ay Tatay Digong, kahit na po sabihin pa natin open naman po ang kanilang buhay, kahit sabihin pa po natin na siya ay nagkaroon ng ibang pamilya at may una siyang pamilya in a Muslim way, ibig sabihin po nito, intact ang pamilya, magkakatulungan. Actually po, tutulong ang isang may edad na babae. So, maaaring ito ay mother ni Baste, na asawa ng ating dating presidente, upang magkaroon siya ng mga proyektong pangkababaihan. So, gagawa sila ng isang proyekto na talagang itutulong nila sa mga tao in the absence of her husband. Ayan, ang ganda. Ganda po yung nakikita ng tarot. Ako po yung nagbabasa lang ha. Yun po ay yung babaeng asawa. So, mother ni Baste or ano. Wow. Ano ito? Ito ay hubot-hubad. Ibig sabihin ay mag-uumpisa ulit sa umpisa ang mga sitwasyon. Ito naman po ay senyales ng politika. Ibig sabihin po nito, talagang gaganap ang mga Duterte. Hindi para maghiganti, kung hindi para umpisahan muli ang sinimulan ng kanilang ama na pagpapaganda ng Davao. Sana no, hindi lang Davao, sana lahat. Pero syempre, it's up to the government. Ayan, maganda po, maganda ito. Hubot-hubad silang gaganap muli sa Davao upang umpisahan ang sinimulan ng ama. At ang masakit nito, medyo matatagalan talaga po ang nakita ko dito sa tarot kaya hubot-hubad. Matatagalan po talaga sigurong magkaroon ng present ulit ang ating mayor. So, hopefully na makalabas naman siya. Ayan. Para yung hubot-hubad ay biglang hindi naman maging parang napakahirap para sa mga beginner ulit. Kasi iba pa rin yung the father. Wow. Nakita niyo po ba itong fight? Ito po ay si tatay. Mismong ang ating dating presidente po ay lalaban mula sa kanyang kalusugan dahil po ang kanyang dugo ay talagang hindi maganda, ang up and down ng kanyang diabetic, and hopefully gumaling siya, pero I rather na mas safe muna siya sa ICC or safe muna siya doon. Yun po ang masasabi ko na sinabi ng tarot. Mas maganda po na mas safe muna siya doon, although mas kung tutuusin, mas maganda na siya ay makabalik na. Ayan po, mas maganda na siya ay makabalik na para magampanan niya ang kanyang pagiging mayor. Pero ang sabi po dito, again and again, tarot lang po ito, mas safe siya po na nandoon sa ICC sa isang kulungan o sa isang kwarto kasi doon safe ang buhay niya. So ang ibig sabihin, may isang panganib na darating sa buhay niya na maaaring maglikha na naman ng kaguluhan dahil sa mga protesta at sa proteksyon na gagawain ng sambayanan. So kinakailangan po na doon muna siya para hindi siya masaktan or walang mangyari sa kanyang pangit. Yan po di ko po alam bakit lumabas po yan. Tagabasa lang po ako ng tarot. Uy, totoo daw. Yan ho ang lingwahe ko ng mabuti. Nakita nyo po isang nagre-reflect talaga. Nakita nyo po yan, isang parang priest tapos may dalawang lalaki. Ayan, may dalawang lalaki. Pasensya na po ito ang ginamit ko kasi ito yung parang feel ko ang energy kahit gabi. Yung dalawang lalaki pong ito ay dalawang matalik na kaibigan ng ating dating presidente ang gagawa ng paraan. Ito po ay matataas. Ito ay matataas na tao. Gagawa sila ng paraan para matulungan po ang ating Tatay Digong na makalaya at makaalis ng ICC o maibigay sa kanya ang justice. Dalawang lalaki na matataas. So maaaring ito ay dalawang pangulo o dalawang namumuno sa isang bansa. Dalawang porsigido po talaga. Although
pito po yung nakita ko before, pero yung dalawa porsigido. Hindi ko alam sino yan, pero matataas po yan. As in, super tataas nila. Ito ay kalungkutang dinaranas ng ating Tatay Digong doon kasi gusto na niyang umuwi actually. Pero sabi ko nga again, para sa akin ang nakita po ng tarot, kahit ako gusto ko rin po siyang makauwi na kasi nanalo naman talaga siya bilang mayor at saka nakita ko yung simpatsya ng mga tao sa kanya, mas safe pa rin siya doon. Kasi doon, ang poproblemahin lang po natin ay ang health niya. So again and again, nakita lang po ito ng tarot. Oras na po siya ay nakalaya ng hindi pa nakatakdang panahon ng kanyang kaligtasan, maaari po siyang may isang hindi ko makita to pero ayoko magsalita dahil nakita ng tarot. Isang aksidente. So, sana naman ay wag. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga istapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya, kahit na hindi totoo.